Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So ibigay ko sa inyo itong mga latest na mga balita at pag-usapan po natin. Sabi dito sa balita, 3 to 4 witnesses stopped to testify against Duterte before ICC. More coming, sabi po ng DOJ. So siguradong magre-react na naman ito yung mga DDS at saka lalo na si Sara Duterte. Sasabihin nila, bakit anya 3 to 4 witnesses lang? Di ba niya yung sinasabi nila? Ang na-EJK 30,000, more than 30,000. Bakit ang witness 3 to 4 lang? More coming, sabi nga po. Teka, pinaliwanag na siya, mga kababayan, noon pa ng prosecution. Hindi man po kailangan na yung lahat ng biktima i-presenta po. Pero kung hiingin siguro ng defense, baka yun ang gawin. Kaya lang, pag ginawa na lahat ng mga biktima, magpipresent po ng ebidensya, ang trial niya naabuti ng 100 years. Gawa niya, Mr. Maravillas. Kaya nga po, ang gusto lang na ma-establish yung pattern po ng paggawa ng krimen para mapatunayan yung crimes against humanity. Kasi pag challenge ninyo, pero i-challenge ninyo kung gusto ninyo. Questionin ninyo, bakit yung testigo 3 to 4 lang? Although sabi dito sa balita, more are coming. Di-challenge ninyo na damihan. Pag kinulyan ng ICC at saka ng mga prosecutors, baka abutin po yung trial ng 100 years. O diba? So habang nagtatrial po mga kababayan, si Digong nakakulong. Kaluluwa na lang si Digong, nagtatrial pa. Alangan, umabot pa sa 100 years mga kababayan si Digong. Yun ngang 30 years, halimbawa, makonvict si Digong sa crimes against humanity. Lampas na sa lifespan niya. Hindi naman siguro abot pa ng 30 years si Digong. Di ba pa? 80 na siya. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Ang lifespan kasi ng ngayon, buti kung tulad siya ni Enrile na kaedad na ng dinosaur. Di ba pa, mga kababayan? Pero iwan ko kung matapatan niya yung edad ni Senator Enrile, dating senador Enrile, mga kababayan, 101 years. Seldom na po ang umaabot sa ganyan. 80 siya. So dapat umabot siyang 110. Kasi mga 30 years ang possible imprisonment. Pero yung trial po, idagdag mo pa yung 8 taon. 8 taon yung minimum na trial niyan. Tapos pag nasintensyahan, sabagay, ika-count na siguro yung pagkakulong na 8 years. So, sabi na nating 30 anyos, 30 years. Mahirap talaga po na makabalik pa sa Pilipinas si Digong. But anyway, that is the future. Tingnan na lang natin. Ibigay ko na lang muna sa inyo itong kwento rito na ang sabi dito, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said 3 to 4 witnesses daw ang set to testify before the ICC in the case against former President Rodrigo Duterte are being assisted now by the Philippine government. Siguradong magagalit na naman po nito si Sara, saka yung mga DDS, pati yung mga abogado dito sa Pilipinas na kaalyado ni Digong. Kasi, confirman niya, talagang tinutulungan ng gobyerno. Di ba? Hindi naman tayo member hindi na tayo member ng ICC. Bakit ba tumutulong pa yung gobyerno? Yun na naman po ang magiging akusasyon yan ng kampo ng mga Duterte. So sabi po ni Remulla, ang pagkakaalam ko 3 o 4 pa lang yung tinutulungan natin. But I think there will be more. Sabi po ni Remulla, the witnesses are under the DOJ's Witness Protection Program. So dati na pala na nasa Witness Protection Program at ito mga Pilipino, may obligasyon tayo na bigyan ng proteksyon. Kasi pag hindi yan binigyan ng proteksyon, baka kung madisgrasya po, masisisi yung ating mga authorities. Bakit binigyan ng proteksyon?
Mga Pilipino yan. Bakit niya Mr. Marabilia, si Digong di binigyan ng proteksyon ng gobyerno? Prinotek po ng gobyerno si Digong. Lahat ng mga naharap sa kaso po, dito at saka sa ibang bansa, binibigyan ng proteksyon ng ating pamahalaan. Kasi kung hindi binigyan ng proteksyon si Digong, dinadisgrasya na sana. Di ba? Lahat man po ligtas, buhay na buhay. Si Pacquiao nang inarrest, mga kababayan, buhay na buhay. Si Tebes ganon din. Binigyan ng proteksyon ng ating gobyerno. Di ba? At lalo na si dating Pangulong Digong, binigyan ng proteksyon. And in fact, sinakay pa nga po sa eroplano. You see? At inihatid pa ng ambassador natin. Tinamaan sa pag-deliver doon sa The Hague. Paano hindi binigyan ng proteksyon? Kasi kung hindi binigyan ng proteksyon, natulad na sana ng panahon ng previous administration ng mga ganyan, hindi na umaabot sa korte, na AJK na po. So, kung mag-aakusa yung kampo ng mga Duterte na pinoproteksyonan, lahat man po pinoproteksyonan. Yung testigo, yung akusado, lalo na ang testigo po, kailangan bigyan ng proteksyon. Kasi kailangan mabigyan ng due process po. Yung akusado, para mabigyan siya ng pagkakataon to defend himself. At kung halimbawa, napatunayan, hindi man nagkasala o di mapawalang sala, mga kababayan. Ganon lang yun. Roll of law po ang ating, ang present administration. So sabi po ni Remulla, yung ating gobyerno anya will take care of the safety and security needs of the witnesses in the country, but clarify that transporting them to The Hague, Netherlands will not be shouldered by the government. Protection lang dito. Pero pagdating mga kababayan sa pag-transport nito, wala nang papel yung ating gobyerno. So sabi ni Remulla, yung ICC hiningi sa Philippine government to provide protection to witnesses who will testify against former President Rodrigo Duterte as he faces crimes against humanity charges in the Netherlands. Pero sabi ni Remulla, there is no official word anya. There is official word, na pinaabot daw yung ICC that the ICC has sought coordination with the government's witness protection program to secure the witnesses that may testify in The Hague. So sabi niya, we have given our support in cooperation as this request niya is a well-founded request based on the necessity to bring the witnesses safely to The Hague to testify. So yan man lang ang papel, mga kababayan, protection ng witnesses para ligtas na makarating sa The Hague. So paliwanag ni Remulla na there was no official communication anya on paper na mula sa korte. Basta sabi niya, may mga taga-ICC na tumawag sa ating witness protection program. Doon nagsimula yan, hindi ako ang kausap. In fact, I don't even know them. I just let our WPP people handle it kasi nga confined yan sa trabaho nila. Pero binigyang diin ni Remulla na yung stance niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines is not a member of the ICC still remains. Laloan yan Mr. Maravillas, magwawala yung kampo ng Duterte na parehas yung stance pero nakikipag-cooperate. Nakipag-cooperate po tayo o nasa Interpol. Ang kasalanan po sa mga Duterte kasi umalis sa ICC pero hindi umalis sa Interpol. O di ba? Kaninong pagkukulang po? Hindi yun pagkukulang ng gobyerno. Sila yung may kasalanan. Kasi ang dapat ginawa nila, inumpleto nila para hindi tayo maobliga na isurrender si Digong sa Interpol. Sana pati sa Interpol umalis tayo. Hindi man umalis si Digong sa Interpol, member pa tayo ng Interpol, ayan tuloy. Na-deliver si Digong sa The Hague. Ngayon naman po sa issue ng mga witnesses na dadalhin doon, obligasyon ng ating gobyerno na proteksyonan yung mga testigo. Kasi itong mga testigo, mga Filipino ito, alangan man pabayaan ng ating gobyerno. Tama po? Ngayon,
Sabi ni Remulla, kinausap ng ICC, hindi man siya, kundi yung tao sa Witness Protection Program. Dumiritso dun eh. O ngayon, sa pagpunta, pagdala doon, hindi na isushoulder ng ating gobyerno kasi hindi man tayo member ng ICC. Subala na sila, basta yung protection, obligasyon ng gobyerno. Pero yung pagdala sa witness para magtestigo kay Digong sa dahig, hindi na yon. Wala nang gagawin doon yung ating gobyerno. So sabi ni Remulla, it becomes also our obligation to help them, referring to the witnesses, because we are giving up our jurisdiction. For their jurisdiction kasi nga, ang hirap na i-probe ang case dito, kaya pinaubayan na natin sa ICC. Hindi mo mabiblame noon kung bakit sa ICC siya dinala. Tulad ng sinabi natin, ang nag-file, hindi man po gobyerno. Ang nag-file ng kaso sa ICC. Ang nag-file, mga pribadong personalities. Pribadong grupo, yung mga members ng family ng mga biktima at tinulungan po ng mga civic organization, ng church-based organization. Sila yung tumulong. Yan paliwanag ni Boying. Ang Pilipinas just to bridge gaps between ICC and witnesses but won't shoulder Hague transport. The main purpose of this cooperation according to Remulla para lang i-safeguard yung mga testigo locally. We will protect the witnesses. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do. However, Remulla drew a firm line regarding the geographic scope of this assistance. Only in the Philippines, Of course, once they are there, that's up to them. But as long as they are here, it is our obligation to help. Kasi, if we can protect witnesses for other cases, why not in this case? Sabi ni Remulla, the DOJ's assistance does not signify a move for the Philippines to rejoin the ICC. That is another decision that we have to make as a country. It does not mean that, paliwanag niya, but it just means that we recognize the international tribunal in charge of the case. Ano kayo ngayon? Sabihin na ninyo ang gusto ninyong sabihin. Hindi na mababago ang katotohanan. Ang maganda niyan na gawin ninyo, taste the music. Di ba? Ngayon, doon sa press con ni Sara, kini-question niya yung photo ops na ginawa ng ating Pangulong Bongbong sa pag-destroy ng mga droga. Yung sinunog po, di man daw dapat gawain ng isang presidente yung mag-photo ops. Sinupalpal ngayon ni Yussi Castro. Ito yung sinasabi ni Sara. Pakinggan po natin. Hindi ko lang, ma'am, trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuling na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuling na drugs. Yun ang sinasabi niya, pero ito yung tatay niya noon. Ganon din yung ginagawa. Mabuti na ang ganon ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos for transparency. Purposely talagang in-invite niya yung media, pinicturan, kailangan for documentation. At siya mismo yung pumunta doon. In-inventory muna. Kasi ayaw niya na maulit yung mga previous na nangyari noong panahon ng previous administration na yung nahuhuli na pinagbabawal na droga nire-recycle. Yan ang purpose niyan. Kaya ini-invite talaga yung media, pinipicturan siya para may katibayan, may dokumento, may patotoo na talagang dinistroy, sinunog. Yan nga din yung gawain ng tatay niya. Kaya lang nung panahon ng kanyang tatay, yun na nga po, nire-recycle. Yes, sinupalpal kanina mga kababayan ni Yussi Castro. Sabi dito sa report ng Inquirer, Palace shows Rody Duterte's photo watching drugs burn. Yes, sabi ni Yussi Castro, this is not just a photo op, it serves as a warning to criminals. And it also serves as an inspiration to the people who want to curb illegal drugs, sabi po niya. So maybe,
The Vice President niya forgot this. Pinakita mga kababayan, yung ginawa ng kanyang tatay, ganun din. Yan niya, oh. Duterte witness, Pedias incineration of 7.51 billion dangerous drugs in Cavite. Yan, oh. Kaya sabi ni Jose Castro, work should not be hidden niya. It should be visible to the people. The President should report to the people. Kasi pag hindi yun ginawa, pagdududahan na ni-recycle niya siguro. May issue na naman. Damn if you do, damn if you don't. Yan ang problema kay Sara, mga kababayan. Kasi sa ngayon, ang kikita ninyo yun bloodless drug war ng ating Pangulong Bongbong, billion po na pinagbabawal na droga yung nakokumpiska. Pero wala pong walang report na na-EGK. Yun ang pagkakaiba po.